Linya na po ngayon ang spokesperson ng Trillion Peso March. Ito po yung isa sa mga kilos protesta na gagawin po sa September 21. Dito naman po sila sa EDSA Monument. Kasama po natin si Sir Kiko Aquino D. Good morning po, Sir Kiko. Magandang umaga po, Ms. Chacha. Magandang umaga po, Sir Ted. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig po ngayon. Good morning po sa inyo. Una muna, Sir, sino-sino po mga kasama niyong grupo sa darating po na September 21? Gaganapin pong rally dyan sa EDSA People Power Monument. Well, yung grupo po namin ay pinamumunuan po ng Church Leaders Council for National Transformation na ang head po nito ay si Bishop Colin Bagaforo po ng Caritas Philippines po. So yung simbahan po, yung nauna sa pagtawag po dito sa pagkilos natin sa People Power Monument, and iba't ibang mga grupong civil society at mula sa iba't ibang sektor ng Pilipinas ay tumugod din naman po. So yung group na kinabibilangan ko po, ang pangalan ay Siklab, Simbahan at Komunidad Laban sa Katiwalian, na ito po ay grupo na na-organize po noong last year laban sa charter change ni Speaker Martin Romualdez. Tinutulad po natin yan at ngayon po nagsusulong po ulit kami ng kalinawan ng pananagutan para sa lahat ng mga anomalya tungkol sa flood control projects na nagaganap po ngayon. Sir Kiko, kamusta pong paghahanda ninyo dito sa paparating na protesta na mangyayari nga po sa Linggo? Okay na po ba yung mga permits natin? At ilan po yung inaasahan natin na tao na dadalo po dito sa EDSA Rally sa hapon? Well, you might imagine po, masalimuot po yung paghahanda pag hindi po ako ini-interview na sa mga organizing meeting po tayo. Pero tungkol po sa permit, nag-file po kami noong Biyernes, and actually papunta nga po ako sa isang coordination meeting sa ating PNP upang mapag-usapan po yung magiging arrangement, yung mga security concerns, yung mga recommendations po ng ating PNP para magkaroon ng isang ligtas at mapayapang pagkilos po. And then in terms of inaasahang dumating, kailangan ko pa rin pong magpa-update sa aming parang invitation at mobilization group po. Pero ang narinig ko pong huling bilang ay nasa 10 to 15,000 po ang confirmed na lalahok. 10 to 15? Tama po ba yung dinig ko? 10 to 15,000? 10 to 15,000. So 10 to 15. 10 to 15,000 po. Kasabay nga din po ito nitong rally sa Luneta. Kausap po din namin kahapon yung mga yung isa sa mga organizers po noon, itong Baha sa Luneta. Sabi niya may coordination naman daw po dito sa mga organizers ng rally sa EDSA People Power Monument. Pero napagkasunduan nga na dapat merong isa sa Luneta at dapat meron din sa hapon dito sa EDSA. Pero kung hindi man sa September 21, may mga susunod pa po ba na kilos protesta na gagawin na parang as one na, nasa isang venue na lang yung mga nasa Luneta, maging itong mga nasa EDSA? Well, actually po, itong sa September 21, talagang grateful po kami dito sa mga organizers ng sa Luneta, yung tama na ako, na kasama din po sila sa organizing committee po namin dito sa People Power Monument, at saka nagkaroon ng kasunduan po na magkakaroon ng parang salubong po na darating din po yung ilang mga lalahok sa Luneta dito sa pagkilos namin. So in solidarity po kaming lahat in terms of yung messaging po na lahat po kami walang kulay, galit sa katiwalian, at saka lahat po kami naniniwala sa mapayapang pakikibaka. In terms of future rallies po, wala pa po akong ma-announce po ngayon, pero sigurado naman po ako na hindi pa lalampasin ng taong bayan yung issue na ito. Yung talagang ramdam po sa lahat ng parang sulok ng ating politika yung galit tungo sa mga anomalya na nakikita natin sa flood control, yung sobrang lalang pagbaha na naranasan natin the last few weeks. Tapos syempre pag pinagtabi niyo po ito sa kayamanan na display ng mga allegedly sangkot dito sa mga anomalya, talagang hindi basta-basta mawawala yung galit. So I'm sure na kung wala po tayong makikitang konkretong kaso na ihahain ng ating ICI, kung hindi ito bibigyan ng tamang kapangyarihan, ng subpoena powers at contempt powers mula sa legislation, mula sa Kongreso, tuloy-tuloy lang po yung magiging pagkilos po ng taong bayan. Oo. Sir Kiko, so dun sa binanggit nyo, parang ang mangyayari, yung mga nasa Luneta ng 9 a.m., they are going to march mula po sa Rojas Boulevard. Saan po ang daan nila papunta po sa EDSA People Monument? Kasama din po ba yun dun sa permits na i-file po kaya?
So, hindi ko po alam kung marcha talaga ang balak dahil medyo malayo naman po yung malayo po yung distansya naman po yun. No? So, baka sasakay na lang po sila. Pero I think yung movement of people po ay sinasapinal pa lang po namin kasi marami pong mga grupo ang magko-converge po dito sa People Power Monument. So, kung saan po manggagaling, we will be discussing actually later po and tuloy-tuloy pa rin po yung discussion pag may grupo na nagsasabi na balak po nilang mag-mobilize tungo po sa People Power Monument. Pero yun po, definitely ang malinaw ay napagkasunduan ng dalawang group na in solidarity po magkakaroon ng convergence dito po sa People Power Monument. Sir, alam niyo ho, Sir Kiko, talagang kami po ay nakikiisa dito po sa damdamin po ng iba't ibang grupo nga para po sa paghahayag nga ng mga protestang ito. Pero doon pa lang sa kulay itim tsaka puti. Alam niyo ho yun, sorry sir, I just have to ask you straight, doon pa lang sa venue, magkaiba na. And then sa kulay ng t-shirt, dito itim, dito puti. Di ba para talagang, kaya nga ang iba sinasabi, kaya nagsasamantala itong mga magnanakaw na ito. Kasi alam nila, parang hindi that unity, the Filipino people are divided, Hindi nagkakaisa, kaya malakas ang loob nila because we cannot launch, a people power to show force na galit na talaga ang taong bayan. Ano yung take doon, Sir Kiko? Wala ko, Sir Ted, parang ang nakikita ko kasi dito, very organic po yung pagbuo ng mga pagbuo ng mga pagkilos na ito. So, halos parehong araw na nag-announce yung rally sa Luneta at saka kaparehong araw ng meeting na kung saan pinag-usapan po yung Trillion People March. So marami pong mga plans na napagkasunduan na sa meeting na yon and then lumabas yung sa Luneta. Walang coordination initially, pero nung lumabas na yan, parang committed na yung dalawang grupo sa mga plano, pero ano yung magagawa natin to show? So ang alam ko nga po ay bagamat iba yung suot sa Luneta tsaka sa People Power Monument. Napagkasunduan namin yung white ribbon bilang simbolo na uniting symbol dito sa pagkilos natin laban sa katiwalian. So kung ano man yung suot yung shirt, kung black man yan o white o kung ano mang ibang kulay kasi di naman talaga na-enforce natin na parehong-pareho talaga yung mga damit natin. Yung white ribbon po sa pagkakaalam ko, yung white ribbon ay gagamitin po sa dalawang venue upang maipahayag yung pagkakaisa po natin. And then yun po, organic nga po ito lumabas, kaya may parang iba-iba yung naging announcement, pero definitely I'm grateful na patuloy lang po yung communication sa pagitan ng dalawang rally. So, yun, kagaya ng sinasabi niyo, baka wala pa po ako ma-announce ngayon, pero definitely nandyan po yung pag-uusap. Okay, sige po. And then mainam nga po na kayo po yung nakasagot sa katanungan na iyan kasi nga po, yun din po ang katanungan po ng marami. Sige, so sir, anong oras po kayo ang inyong start po ng convergence po ninyo and ano po ang programa po natin? Ayun po. So, ang alam ko, mula actually 12 noon nga po ata kasi parang sa dami ng mga interested na mag-present po, parang may mga artists na nagsasabi gusto mag-present. 12 noon may mga banda na po para sa mass up po ng mga tao dito sa People Power Monument. 2 p.m. po yung simula ng formal na programa at saka I think ito po yung oras na darating yung grupo mula sa Luneta, pati yung iba't ibang mga grupo na magpamarcha patungong People Power Monument. Interfaith prayer po ang simula po nito na mula sa iba't ibang mga religious groups, yung mga kapatid po nating Muslim, indigenous people, pati yung iba't ibang Christian group, Roman Catholic, Protestant. Pagkatapos po si Bishop Colin Bagaporo po ay magbubukas po ng programa. After that, tatlo po yung segments po natin. Una, palilitawin po yung kwento ng mga mismong biktima ng katiwalian, yung mga naapektuhan ng mga baha, yung mga sektor na nabawian ng serbisyo dahil sa katiwalian. Pangalawa po yung pangalawang parte po pakikinggan po natin yung mga nakapag-witness po ng corruption, yung mga former or current members of government na meron pong alam tungkol sa mga issues of corruption. Yung mga allies po natin na progressive lawmakers ay magsasalita din po dito. And then sa bandang dulo po yung ano yung panawagan ng grupo. So yung iba't ibang mga groups na nag-convene ng Trillion People March ay magre-present ano yung calls po ng samahan. And then ang closing po natin, simbahan po ulit by Bishop Jerry Alminiata. Okay, sige po. Rain or shine po ito, Sir Kiko, at ano po ang bawal?
Sige po, so rain or shine, syempre po, ang commitment po natin ay mapayapang pagkilos po. So, inaalala po natin September 21, yung day na, yung day na ito, start ng Marcos dictatorship po yan, at saka yung pinapaalala po natin ay kapayapaan po, yung nagpatalsik sa diktadurang Marcos. So, committed po tayo sa mapayapang pagkilos, so walang anumang uri ng karahasan. We are coordinating very closely sa PNP at nagpapasalamat kami na ang ugali nga nila ay hindi nila kalaban ng mga kilos protesta. Sangayon po tayo doon. So definitely walang kahit anumang karahasan ay ito-tolerate ng security team po natin. Although, syempre we have our peaceful ways din kung paano masita kung may ganung masamang balak. And then yung pangalawa na lang po siguro, wala po tayong sinasantong politiko dito, no? So kung gusto niyo pong i-call out ang kahit sino mang tao, pwede po yan. Pero wala po tayong ito-tolerate na X for president or Y for president, no? So parang ang panawagan lang ay pananagutan para sa katiwalian. So meaning walang bawal na uri po ng placard at mensahe o halimbawa, kung halimbawa sir, Sir Kiko, yes, halimbawa kung magdadala ako ng placard na bring him home. Ayun po, kasi again, wala po tayong sinasanto na politiko, no? So parang hindi naman pwede na kakalimutan natin yung 2016-2022 dun sa investigations natin sa katiwalian. So definitely, yan ay dinidiscourage po natin. Pero kung gusto niyong sumita sa Administrasyong Marcos Duterte or kung anumang past administration, fair game naman po yan. Opo. Kumbaga, iwasan na lang po, no? Kasi nga, may mga, alam niyo ho yun, yung may mga usap-usapan na baka mahaluan ng mag-create ng trouble, di ba? O kung bring him home, siguro lagyan ng Saldico. Para specific. Napatawa mo naman si Sir Kiko. Di ba? Bring him home, Saldico. Oo. Sumakay ka ng jet mo pabalik. Oo, pwede. Oo. Okay? Oo. Para lang Grabe yung tawa ni Sir Kiko.